Isang matinis na tunog, isang mabilis na pag-ilaw ng lahat ng babala sa dashboard, at isang huling, paos na pag-ubo ng makina. Pagkatapos katahimikan. Ibinagsak ni Arabella Santos ang kanyang mga palad sa manibela. Hindi. Hindi ngayon. Please, hindi ngayon, pabulong niyang sabi sa sarili, ang bawat salita ay may diin ng papalapit na panganib. Sa labas ng bintana, walang tigil ang pagbuhos ng ulan, bawat patak ay tila isang hamon sa kanyang natitirang pasensya. Nasa gitna siya ng EDSA, sa kasagsagan ng umagang trapiko. At hindi lang siya basta-basta malalate. Ngayon ang araw ng kanyang pinakamahalagang presentasyon. Ang presentasyon na magtatakda ng kanyang kinabukasan sa Kusina de Oro, ang restaurant na itinuturing niyang sariling kaharian. Sa kanyang tablet na nakapatong sa passenger seat, nakahanda na ang mga slide, mga numero, mga graph, at ang panukalang magpapalawak ng kanilang negosyo. Ito ang kanyang obra maestra. Ang kakatok sa pinto ng promosyon na matagal na niyang pinapangarap. N.A. Velasco is expecting me in 45 minutes, narinig niya ang sariling boses, nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Ang pagkawala ng kontrol, iyon ang kanyang pinakakinatatakutan sa lahat. At sa sandaling ito, habang nakatitig sa walang buhay na dashboard ng kanyang mamahaling sasakyan, siya ay ganap na walang kapangyarihan. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Isang tawag sa kanyang assistant, si Lani. Lani, Div's car broke down. Tumawag ka ng tow truck. I need to get to Bihis, now. Halos mapasigaw na siya. Pagkatapos ng tawag, walang pag-aalinlangan niyang binuksan ang isang ride-hailing application. Pinindot niya ang pinakamabilis na opsyon, hindi na alintana ang presyo. Bawat segundong lumilipas ay parang isang butil ng buhangin sa isang hourglass na malapit ng maubos. 5 minuto, sabi ng appy. 5 minutong parang habang buhay. Isang itim na sedan ang huminto sa kanyang tabi. Hindi ito kasing elegante ng kanyang kotse, pero malinis at mukhang maayos. Bumukas ang bintana sa panig ng pasahero. Isang lalaki na nasa early 30s, nakasuot ng simpleng itim na polo shirt at maong, ang sumilip sa kanya. Ang buhok nito'y bahagyang magulo at may isang maliit, halos hindi mahahalata, na ngiti sa gilid ng kanyang mga labi. Ma'am Arabella Santos, tanong nito, ang boses ay kalmado, taliwas na taliwas sa nagwawalang bagyo sa kanyang dibdib. Ako nga. Bilisan mo, please. Malalate na ako, sabi niya habang mabilis na binuksan ang pinto sa likuran at pumasok. Dala-dala niya ang kanyang mamahaling leather bag at ang tablet na naglalaman ng kanyang pangarap. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver habang isinasara ang pinto para sa kanya. Isang kilos na sa ibang pagkakataon ay kanyang ikatutuwa, ngunit ngayon ay tila isang dagdag na pag-aaksaya ng oras. Sa Kihisi. Alam mo ba yung La Torre Building? Sa 32 D Street, utos niya, ang boses ay matalas. At pakibilisan kung pwede. Tumango lang ang lalaki at nagsimulang magmaneho. Sa rearview mirror, nakita ni Ara ang mga mata nito. Mayroon itong kakaibang kislap na parabang natutuwa pa ito sa sitwasyon niya. Mukhang masama ang araw natin, ma'am, sabi nito sa tonong palakaibigan na lalo lang nagpainit ng kanyang ulo. Hindi magiging masama kung makakarating ako sa meeting ko on time, sagot niya, hindi inaalis ang tingin sa kanyang relo. EDSA po ito, ma'am. Kung minsan, ang oras dito ay may sariling mundo, sagot ng lalaki na maihalong pilosopiya. Napairap si Ara. Wala siyang panahon para sa mga kasabihan ng isang driver. Dumaan ka sa kanan pagdating sa Guadalupe. Mas mabilis doon, utos niya ulit. Hindi sumagot ang driver. Ngunit sa halip na sundin ang kanyang direksyon, kumaliwa ito sa isang mas maliit na kalye. Anong ginagawa mo? Sabi ko sa kanan, halos pasigaw niyang sabi. Mas mabilis dito, ma'am, sagot ng driver, ang boses ay nananatiling kalmado. Tiwala lang po. Tiwala. Paano ako magtitiwala sa'yo? Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang pupuntahan ko. Alam ko pong mahalaga, sabi nito, sa pagkakataong ito ay sumulyap sa kanya mula sa salamin. Kaya nga po dito ako dumadaan. Ang mga taong laging nagmamadali ay madalas nakakalimutan na may mga shortcut sa buhay. Natahimik si Ara. Hindi dahil sumang-ayon siya, kundi dahil sa pagkabigla. Sino ba ang driver na ito para pagsabihan siya tungkol sa buhay?
Dinala sila ng sasakyan sa mga eskinita na hindi niya alam na exist pala sa Maynila. Mga daan na masikip at puno ng tao, pero tuloy-tuloy ang kanilang andar, malayo sa impyerno ng EDSA. Habang siya ay pinagpapawisan sa loob ng kanyang silk blouse, ang driver ay tila nagmamaneho lang sa isang parke, ang mga kamay ay relax sa manibela. Sa kabila ng kanyang pag-aalala, hindi niya maiwasang mapansin ang galing nito sa pagmamaneho. Bawat liko, bawat pag-iwas sa mga tricycle at mga taong tumatawid ay kalkulado. At totoo nga ang sinabi nito. Sa loob lamang ng 20 minuto, natanaw na niya ang mga nagtataasang gusali ng bis. Huminto ang sasakyan sa tapat mismo ng La Torre Building. May 10 minuto pa siya bago ang kanyang meeting. Salamat, sabi niya, ang tono ay bahagyang lumambot, pero mayroon pa ring bahid ng pagiging arogante. Kumuha siya ng 2 bagong-bagong 500 pisong papel mula sa kanyang wallet at iniabot sa driver. Keep the change. Tiningnan ng driver ang pera, pagkatapos ay tumingin sa kanya. Muli, nakita niya ang ngiting iyon. Salamat po, ma'am. Sana maging maganda ang presentasyon ninyo. Bumaba si Ara ng sasakyan at mabilis na tumakbo papasok ng gusali, hindi na lumingon pa. Sa isip niya, tapos na ang bangungot na iyon. Isang istorbo lang sa kanyang perpektong araw. Isang walang pangalang driver na hindi na niya muling makikita. Gabi na. Matagumpay ang kanyang presentasyon. Si Enrique Velasco ay labis na humanga at ang promosyon ay halos abot kamay na niya. Si Arabella Santos ay muling naging reyna ng kanyang kaharian. Naglalakad siya sa sahig ng Kusina de Oro, ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Ang amoy ng masasarap na pagkain, ang mahinang tunog ng mga kubyertos, ang mga ngiti sa mukha ng mga customer, ito ang kanyang mundo. Ito ang lugar kung saan siya ang may kontrol. Ma'am Ara, salubong sa kanya ng head chef, si Chef Densyo, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Yung special delivery natin para sa VIP table mamaya, yung tabon-tabon mula Mindanao, hindi pa dumarating. Late na. Muling kumulo ang dugo ni Ara. Ang tabon-tabon ay isang napakabihirang sangkap na ginagamit para sa kanilang signature kinilaw, ang paborito ng kanilang pinakamahalagang kliyente ngayong gabi. Anong sabi ng supplier? Tanong niya. Pilit pinapakalma ang sarili. Nasiraan daw po ang van nila, ma'am. Pero nagpadala na daw sila ng kapalit para ihatid dito. Hindi na natapos ni Chef Densyo ang kanyang sasabihin ng isang staff ang lumapit. Ma'am, nandito na po yung delivery mula sa Mindanao Harvest. Nakita ni Ara ang isang lalaking nakatayo malapit sa service entrance. Nakatalikod ito, kausap ang isa sa mga security guard. Nakasuot ito ng itim na polo shirt at maong. Naramdaman ni Ara ang isang pamilyar na kaba. Dahan-dahang humarap ang lalaki. Ang bahagyang magulong buhok. Ang kalmadong tindig. At nang magtama ang kanilang mga mata, ang maliit na ngiting iyon, ang ngiting nakakainis, ang ngiting mapang-asar, ay muling sumilay sa mga labi nito. Magandang gabi, ma'am, sabi ni Theo, ang boses ay malinaw sa gitna ng abalang kusina. May dala po akong tabon-tabon. Tila isang malamig na kamay ang humaplos sa batok ni Arabella. Ang lalaking nagligtas sa kanya sa gitna ng EDSA kaninang umaga, ang lalaking pinagsabihan niya ng may pagmamataas, ay nakatayo ngayon sa kanyang teritoryo. Ang reyna, sa wakas, ay napaharap sa driver sa loob ng kanyang palasyo. Anong ginagawa mo dito? Iyon ang unang lumabas sa bibig ni Ara, ang boses niya ay pinaghalong gulat at inis. Nandito po para mag-deliver, ma'am, sagot ni Theo, itinaas ang isang maliit na bayong nayari sa dahon ng niyog. Mula sa loob, umalingasaw ang isang kakaibang amoy, sariwa, medyo maasim, isang amoy na alam ng mga bihasang chef ng Kusina de Oro. Tabon-tabon. Galing pa po sa Cagayan de Oro. Pasensya na po kung na-late, nasiraan kasi yung orihinal na van na maghahatid. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang lahat ng pag-aalala niya kanina ay biglang napalitan ng hiya. Ang taong inakala niyang simpleng driver lang ay siya palang sasagip sa pinakamahalagang gabi ng restaurant. Chef Densyo, tawag niya, pilit na ibinabalik ang kanyang propesyonal na otoridad. Nandito na ang kailangan natin. Mabilis na lumapit si Chef Densyo, kinuha ang bayong mula kay Theo, at sinuri ang laman. Salamat sa Diyos! Sariwang-sariwa pa, sabi ng chef, halatang nakahinga ng maluwag. Salamat, iho!
Iniligtas mo kami. Ngumiti lang si Theo. Trabaho lang po. Ang mga mata nito ay muling napako kay Ara, at ang ngiting iyon na kanina ay nakakainis, ngayon ay may dala ng ibang kahulugan. Para itong nagsasabing, 2 beses na kitang iniligtas ngayong araw. Bago pa man makapagsalita si Ara, isang anunsyo ang umalinggaw mula sa intercom ng restaurant. Andrew Chua and party have arrived. Napasinghap ang lahat. Si Emmy Chua, ang VIP. Ang taong nagmamay-ari ng kalahati ng mga gusali sa Ortigas. Ang taong nag-order ng kanilang signature, kinilaw na nangangailangan ng tabon-tabon. Bilisan nyo, utos ni Ara sa lahat, ang kanyang atensyon ay muling natuon sa operasyon. Chef, ihanda mo na yan. Lani, asikasuhin mo ang table ni Emmy Chua. Sa gitna ng biglaang pagkaabala, nakalimutan na niya si Theo. Ngunit nang lumingon siya, naroon pa rin ito, tahimik na nakatayo sa isang sulok, pinapanood ang perpektong pagkilos ng kanyang mga tauhan. Tila isang manonood sa isang dula na siya mismo ang nagsulat. Hindi ka pa umaalis? Tanong niya, mas mahinahon na ngayon. Kailangan ko pa pong kunin yung pinirmahang delivery receipt, ma'am, sagot nito. Tumango si Ara at pumunta sa kanyang maliit na opisina sa likod ng kusina. Habang pinipirmahan ang papel, hindi niya maiwasang isipin ang nangyari. Ang pagkakataon. 2 beses sa isang araw. Salamat, sabi niya nang iabot pabalik ang papel, hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. You saved us. Again. Lahat naman tayo kailangan ng tulong paminsan-minsan, ma'am, sabi ni Theo. Kahit pa ang mga reyna. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Ara ang isang maliit na ngiti. Ara na lang. Hindi ako reyna dito. Manager lang. Kung ganoon, Theo na lang din hindi ako driver dito. Taga-deliver lang, sagot nito, ginagaya ang kanyang tono. Isang maikling sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila, pinupuno lamang ng ingay mula sa kusina. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang binasag ng isang sigaw. Code Red. Code Red sa table 7, sigaw ng isa sa mga waiter, tumatakbo papasok. Yung bulaklak ng saging para sa kare-kare ni Hestan, na bulok. Walang stock sa freezer. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ara. Isa na namang krisis. Si Restan ay isa ring regular at may impluensyang customer. Ang kanyang kare-kare ay hindi kumpleto nang walang sariwang bulaklak ng saging. Tumawag kayo sa lahat ng supplier natin. Ngayon na, utos niya. Isa-isang umiling ang mga staff na naka-assign sa purchasing. Natawagan na po lahat, ma'am. Ubos na daw po sa mga palengke. Masyado na pong gabi. Napahawak si Ara sa kanyang sentido. 2 krisis sa isang gabi. Ito na yata ang katapusan niya. Napasandal siya sa pader, naramdaman niya ang unti-unting pagbigay ng kanyang mga tuhod. Saan ba yan kinukuha madalas? Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Boses ni Theo. Nakatayo pa rin ito roon, ang mukha ay seryoso na ngayon. Sa mga major market. Divisoria, Farmers Market pero sarado na yun lahat ngayon, sagot ni Chef Densyo, ang mukha ay puno ng pagkadismaya. May alam akong isang lugar sa may bandang Blumentritt, sabi ni Theo, ang boses ay puno ng katiyakan. Mga biyahero galing probinsya, doon nagbabagsak. Bukas yun hanggang hating gabi. Lahat ng mata ay napunta kay Theo. Tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Ngunit para kay Ara, ito ay isang alok na nangangailangan ng isang bagay na mahirap niyang ibigay, ang paglunok sa kanyang pride. Malayo iyon. At paano ka makakasiguro, tanong ni Ara, umaasa pa ring may ibang solusyon. Doon ako lumaki, Ma'am Ara, simpleng sagot ni Theo. Kilala ko ang mga tao doon. Walang ibang pagpipilian si Ara. Tumingin siya kay Chef Densyo, pagkatapos ay kay Theo. Huminga siya ng malalim. Sasama ako. Ang loob ng delivery van ni Theo ay malayong-malayo sa malinis na sedan kaninang umaga. Amoy karton at kung ano-anong gulay. Ang upuan ay medyo matigas. Ngunit habang binabaybay nila ang mga kalsada ng Maynila, may kakaibang pakiramdam ng seguridad si Ara. Iniwan niya ang pamamahala ng Kusina de Oro kay Chef Densyo at sa kanyang assistant manager. Ngayon, siya ay isang pasahero lamang, umaasa sa isang taong halos ngayon niya lang nakilala.
Lumiko sila sa isang eskinita na hindi pa niya napuntahan kailanman. Masikip, medyo madilim, at puno ng mga taong abala pa rin kahit hating gabi na. Ipinark ni Theo ang van at bumaba sila. Dito tayo, ma'am, sabi ni Theo, na unang maglakad. Sinundan siya ni Ara, mahigpit ang hawak sa kanyang bag, ang kanyang mga mamahaling sapatos ay tila hindi bagay sa basang semento. Bawat taong nakakasalubong nila ay bumabati kay Theo. "Oh, Theo, napasyal ka," sabi ng isang matandang nagtitinda ng isda. "Musta na si Aling Martha?" tanong naman ng isa pa. Ngumingiti at tumatango lang si Theo, komportable sa mundong iyon. Samantalang si Ara ay parang isang dayuhan. Ngunit sa halip na makaramdam ng takot, naramdaman niya ang pagkamangha. Nakikita niya ang isang bahagi ng Maynila na hindi ipinapakita sa mga travel brochure. Nakikita niya ang isang bahagi ni Theo na hindi niya nakita kanina. Ang lalaking mayabang sa kalsada ay isang iginagalang na miyembro ng komunidad dito. Nakarating sila sa isang maliit na pwesto kung saan isang matandang babae ang nag-aayos ng mga gulay. "Aling Nena, magandang gabi po," bati ni Theo. "May bulaklak po ba kayo ng saging dyan?" "Kahit 2 puso lang." Umiti ang matanda. "Mateo, ikaw pala. Naman, kararating lang ng bagong bagsak. Para ba kay Tita Martha mo? Lulutuin niya iyong paborito mong kare-kare." "Hindi po, Aling Nena. Para po sa kanya," sabi ni Theo, itinuturo si Ara. Tumingin sa kanya si Aling Nena, mula ulo hanggang paa. Ngumiti ito ng matamis. "Napakagandang nobya naman pala ng pamangkin ko." Namula si Ara hanggang tenga. "Ay, hindi po, magkatrabaho lang po kami," mabilis niyang sabi. Tumawa si Theo. "Salamat po, Aling Nena. Ito po ang bayad." Nang makuha nila ang bulaklak ng saging, naglakad sila pabalik sa van. Tahimik sila pareho. Hindi alam ni Ara kung ano ang sasabihin. Habang nasa biyahe pabalik, si Ara ang unang bumasag sa katahimikan. "Salamat," sabi niya. Sa pagkakataong ito, ang salita ay lumabas ng walang anumang pag-aalinlangan, walang bahid ng pagmamataas. Tumingin siya ng diretso kay Theo. "Salamat talaga." Tumingin si Theo sa kanya saglit bago ibinalik ang tingin sa daan. Isang totoong ngiti, hindi na mapang-asar, ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Walang anuman, Ara." Nang makabalik sila, nailigtas ang gabi. Si Ingrestan ay masaya. Ang buong team ay nagbunyi. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Ara ang tunay na ginhawa. Utang na loob. Mayroon siyang utang na loob sa lalaking ito. Kinabukasan, sa kanilang opisina, masayang ibinalita ni Ara ang lahat sa kanyang matalik na kaibigan at katrabaho, si Katrina. "Grabe, girl. Parang knight in shining delivery van ang peg niya," tawa ni Katrina habang nagtitimpla ng kape. "Pero teka, Deo kamo ang pangalan?" Matangkad, medyo magulo ang buhok. "Bakit? Kilala mo?" tanong ni Ara, puno ng pagtataka. Humigop ng kape si Katrina, ang mga mata ay tila nag-iisip. "Alam mo, parang nakita ko siya noong isang araw. Dito lang sa Kilise. Ang ganda ng kotse, yung mamahalin talaga. Akala ko nga kung sinong si. Pero sigurado ako siya iyon, kasi bumaba siya mula sa driver's seat." Tumingin si Katrina kay Ara, ang mukha ay nagpapahayag ng inosenteng pag-aalala. Baka driver siya ng isang malaking tao. Pero ang weird, di ba? Bakit siya magde-deliver ng gulay sa gabi? Napatigil si Ara. Ang pakiramdam ng ginhawa ay biglang napalitan ng isang maliit, malamig na butil ng pagdududa. Isang mamahaling kotse. Isang driver. Isang taga-deliver. Mayroong isang bagay na hindi magkatugma. Hindi maalis sa isip ni Theo ang mukha ni Ara nang sabihin itong, "Salamat talaga." Ang mga salitang iyon, na binitiwan ng walang anumang pader sa pagitan nila, ay tumatak sa kanya ng higit pa sa inaasahan niya. Sa loob ng ilang buwan niyang pamumuhay bilang isang ordinaryong tao, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong klaseng koneksyon, isang koneksyon na hindi nababase sa kanyang apelyido o sa yaman ng kanyang pamilya. Habang nagmamaneho siya sa kahabaan ng C5, iniisip niya ang babaeng iyon. Ang reyna ng kusina de oro. Sa una, nakita niya lang ang isang babaeng mayaman, arogante, at sanay na nasusunod ang lahat ng gusto. Isang perpektong halimbawa ng mga taong kinaiinisan niya,
mga taong katulad ng kanyang ama na sinusukat ang halaga ng isang tao base sa posisyon nito sa buhay. Ngunit kagabi, sa gitna ng gulo sa kusina at sa ilalim ng madidilim na eskinita ng Blumentritt, nakita niya ang isa pang Ara. Isang babaeng puno ng pangarap, determinado, at sa kabila ng lahat, marunong tumanaw ng utang na loob. Nakita niya ang kahinaan sa likod ng matigas na anyo nito, ang pagod sa likod ng mga matang laging alerto. At si Theo, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay gustong-gusto na pagaanin ang pagod na iyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone, isang luma at gasgas na modelo na binili niya para sa kanyang ibagong buhay. Tiningnan niya ang numero ni Ara na nakuha niya mula sa delivery receipt. Ilang beses siyang nag-alinlangan. Sino ba siya para ayain itong lumabas? Isa lang siyang hamak na taga-deliver sa paningin nito. Ngunit ang alaala ng kanilang sandali sa Blumentritt ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Nagtipa siya ng isang mensahe, binura at nagtipa ulit. Ara, si Theo to, sana hindi abala. Gusto ko lang magpasalamat sa pagtitiwala mo kagabi. Baka gusto mong kumain sa labas? Sagot ko. Para makabawi naman sa lahat ng stress na naidulot ko. Pinindot niya ang send, bago pa man siya magbago ng isip. Napabuga siya ng hangin. Para siyang isang teenager na nag-aabang ng reply mula sa kanyang crush. Pagkalipas ng ilang minuto, na para sa kanya ay isang oras, tumunog ang kanyang cellphone. Okay. Saan? Isang simpleng sagot, ngunit para kay Theo, ito ay isang malaking tagumpay. Napangiti siya ng malapad. May alam akong lugar. Susunduin kita mamaya sa restaurant, Pitoy. CJ. Ang puso ni Theo ay tila nakikipagkarera. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip niya. Ngunit isa lang ang sigurado niya, gusto niyang mas makilala ang babaeng ito, malayo sa mga formal na pader ng kusina de oro at sa mga mapanuring mata ng mundo. 7:00 ng gabi. Nag-aabang si Ara sa labas ng restaurant, nakasuot ng simpleng puting blusa at maong, isang kasuotan na malayo sa kanyang karaniwang corporate attire. Hindi niya alam kung bakit siya pumayad. Marahil dahil sa utang na loob. O marahil dahil sa isang kuryosidad na hindi niya maipaliwanag. Gusto niyang malaman kung sino talaga ang lalaking ito. Ang driver na may pilosopiya. Ang taga-deliver na kabisado ang bawat sulok ng Maynila. Ang lalaking sinabi ni Katrina na nakita nitong nagmamaneho ng mamahaling sasakyan. Isang pamilyar na itim na sedan ang huminto sa kanyang tapat. Ang kotse na sinakyan niya noong araw na nasiraan siya. Bumaba si Theo, nakangiti. Sakay na, ma'am, biro nito. Napangiti rin si Ara at sumakay sa passenger seat sa harap. Saan ba tayo pupunta? Hindi mo naman ako dadalhin sa kung saang eskinita ulit, di ba? Mas maganda pa sa eskinita ang pupuntahan natin, sagot ni Theo. Nagmaneho sila palayo sa kumikinang na mga ilaw ng bis. Dinala siya ni Theo sa isang lugar sa may bandang Marikina, sa tabi ng ilog. Isang hilera ng mga karinderya at street food stalls ang naroon. Ang hangin ay sariwa at ang tunog ng mga nagtatawa ng pamilya at magkakaibigan ang maririnig. Dito, tanong ni Ara, hindi maitago ang pagkagulat. Ang pinakamasarap na pagkain ay hindi laging nasa loob ng magagarang restaurant, sabi ni Theo habang iginagabay siya sa isang partikular na stall na nagbebenta ng iba't ibang klaseng ihaw-ihaw. Dito, ang bida ay yung pagkain mismo, hindi yung presyo o yung pangalan. Humanap sila ng isang maliit na mesang plastik sa tabi ng ilog. Umorder si Theo ng isaw, tenga ng baboy at Betamax. Sa una, nag-aalangan si Ara. Kailan ba siya huling kumain ng ganito? Ngunit nang makita niya ang itsura ni Theo, na tila sabik na sabik, ay napangiti siya at kumuha na rin ng isang stick ng isaw. Isinawsaw niya ito sa suka. At sa unang kagat, tila may isang pader sa loob niya ang gumuho. Masarap. Simple, pero totoo. So, ano na kwento mo, Theo? Tanong ni Ara habang ngumunguya. Paano mo nalaman ang lahat ng secret spot sa Maynila? Nagkibit balikat si Theo. Laking kali ako, sabi nga nila. Ang nanay ko, simpleng may bahay lang. Ang tatay ko malayo siya sa amin. Kaya natuto akong mag-isa. Natuto akong humanap ng paraan para mabuhay. Mayroong lungkot sa kanyang boses na sinubukan niyang itago sa isang ngiti. Naramdaman iyon ni Ara. Ikaw, Ara. Palagi ka bang ganito kaseryoso? Balik tanong ni Theo.
Natawa si Ara. Hindi naman. Dati, noong bata ako yung pinakamakulit sa pamilya. Pero nagbago ang lahat. Hindi niya itinuloy ang kwento. Ayaw niyang sirain ang magaan na gabi sa isang malungkot na nakaraan. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga bagay na walang kinalaman sa kanilang trabaho. Tungkol sa paborito nilang pelikula, sa mga nakakatawang karanasan noong high school, sa mga pangarap na simple at malaki. Sa ilalim ng mga ilaw ng Maynila, hindi sila ang manager at ang driver. Sila ay si Ara at si Theo lang. Dalawang taong naghahanap ng koneksyon. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara si Theo na tumawa ng malakas. Isang tawang totoo at walang halong biro. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ara ang pagtawa ng walang bigat sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang kilig, isang emosyon na matagal na niyang ibinaon at kinalimutan. Nang paubos na ang kanilang kinakain, sinabi ni Theo, "Alam mo, Ara, may dahilan kung bakit kita dinala dito." "Bakit?" "Para ipakita sa'yo na ang kaligayahan, minsan, nasa mga simpleng bagay lang. Hindi kailangan ng mamahaling presyo o magandang pangalan." Tinitigan ni Ara si Theo. Sa likod ng simpleng pananamit at magulong buhok, mayroon siyang nakikitang lalim. Isang karunungan na hindi natututunan sa mga business school. Pauwi na sila. Ang biyahe ay tahimik, ngunit hindi ito yung tipo ng katahimikan na nakakailang. Ito ay isang katahimikang komportable. Ihininto ni Theo ang sasakyan sa tapat ng kondominium ni Ara. "Salamat, Theo. Nag-enjoy ako," sabi ni Ara, at sa pagkakataong ito, totoo ang bawat salita. "Walang anuman," sagot ni Theo, ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Bago pa man makababa si Ara, isang pamilyar na boses ang tumawag mula sa lobby ng kondominium. "Mateo!" Pareho silang napalingon. Isang matandang lalaki, nakasuot ng mamahaling business suit, ang papalapit sa sasakyan. Ang tindig nito ay puno ng otoridad, ang mukha ay seryoso at walang emosyon. Ito yung tipo ng lalaki na nakikita ni Ara sa mga business meeting, makapangyarihan at hindi basta-basta. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Theo. Ang ngiti ay nawala, napalitan ng pagkabigla at pag-igting ng kanyang panga. "Dad, anong ginagawa mo dito? At sino yang kasama mo?" Tanong ng matanda, ang mga mata ay matalim na nakatingin kay Ara, na para bang sinusuri ang bawat detalye ng kanyang pagkatao. "Umalis na tayo," bulong ni Theo sa matanda, ang boses ay nagmamadali. "Ara, bumaba ka na," sabi ni Theo sa kanya, hindi makatingin ang diretsyo. Mayroong takot at pagmamadali sa kanyang kilos na hindi pa nakikita ni Ara dati. Nalilito, bumaba si Ara ng sasakyan. Bago pa siya makapagtanong, mabilis na pinaandar ni Theo ang kotse, iniwan siyang nakatayo roon kasama ang misteryosong matanda. Narinig niya ang huling sinabi ng matanda bago sila tuluyang makalayo, isang pangungusap na tumatak sa kanyang isipan. "Hindi ka pa ba tapos sa kalokohan mong iyan, Mateo de la Cruz?" Mateo de la Cruz. Ang pangalan ay umalinggaw sa isip ni Ara, nag-iwan ng isang tanong na puno ng pagdududa at kaba. Mateo de la Cruz. Paulit-ulit na umalinggaw ang pangalang iyon sa isip ni Ara habang nakahiga siya sa kanyang kama. Ang gabi na dapat sana ay magaan at masaya ay nabahira ng isang misteryong bumabagabag sa kanya. Sino ang matandang lalaking iyon? Bakit ganoon na lang ang reaksyon ni Theo, o Mateo, kung sino man talaga siya? Kinabukasan, hindi siya mapakali sa trabaho. Sinubukan niyang mag-focus sa mga report at inventaryo, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Sa isang sandali ng pagkainip, binuksan niya ang kanyang laptop at nag-type sa search bar, Mateo de la Cruz. Puro mga pangkaraniwan ang lumabas. Isang abogado sa Cebu, isang inhinyero sa Davao, isang high school student na nanalo sa isang contest. Walang sinuman sa kanila ang kamukha ng lalaking naghatid sa kanya kagabi. Sinubukan niyang idagdag ang email nila. Ganoon pa rin. Walang makapangyarihang pamilya, walang balita, walang social media account na tumutugma sa mukha ni Theo. Para siyang isang multo. Parang ang lalim ng iniisip natin, girl. Napapitlag si Ara nang marinig ang boses ni Katrina mula sa kanyang likuran. Dala nito ang 2 tasa ng kape. Inilapag nito ang isa sa lamesa ni Ara. "Salamat, Kat," sabi ni Ara, mabilis na isinara ang kanyang laptop. "Ano yan, ha? Stina-stalk mo na si Ingrid driver/delivery guy," biro ni Katrina,
Ngunit may matalas na kislap sa mga mata nito. Nag-aalangan man, kailangan ni Ara ng mapagsasabihan. Kailangan niya ng pananaw ng iba. Kat may nangyari kagabi. Ikinuwento niya ang lahat, ang masayang hapunan sa tabi ng ilog, ang biglaang pagsulpot ng misteryosong matanda, at ang pangalang narinig niya. Mateo de la Cruz, pag-ulit niya. Sumimangot si Katrina, kunwari nag-iisip ng malalim. Mateo de la Cruz, parang pamilyar yung apelyido, pero hindi ko matandaan kung saan ko narinig. Lumapit ito at umupo sa gilid ng lamesa ni Ara, ang boses ay puno ng pag-aalala. Naku, girl. Mag-ingat ka, ha? Ang hirap na sa panahon ngayon. Baka naman. Alam mo na, may tinatagong pamilya? O baka may utang na malaki kaya nagtatago? Naalala mo yung sinabi ko sa'yo? Nakita ko siyang bumaba sa isang mamahaling kotse. Baka driver siya ng kung sinong mayaman, at yung matanda, baka yun yung amo niya. Ang bawat salita ni Katrina ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa isipan ni Ara. Mga duda na sinubukan niyang isantabi, ngunit ngayon ay muling nabubuhay. Hindi ko alam, Kat, pero mabait siya. Iba yung pakiramdam ko sa kanya, pagtatanggol ni Ara, na parang kinukumbinsi rin ang sarili. Lahat naman mabait sa simula, sabi ni Katrina, tinapik ang kanyang balikat. Basta, ako, bilang best friend mo, sinasabi ko lang na mag-ingat ka. Ayokong makita kang nasasaktan. Gabi. Idinaos ang quarterly company party sa isang magarang hotel sa Makati. Isang gabing puno ng pagkukunwari, mga pilit ng ngiti, mga papuring hindi sinsero, at ang walang katapusang pag-uusap tungkol sa trabaho. Sinubukan ni Ara na maging propesyonal. Ninisyan niya ang mga katrabaho, nakipagkamay sa mga boss, ngunit ang isip niya ay nasa ibang lugar. Nasa kalagitnaan siya ng pakikipag-usap sa marketing head nang tawagin siya ni Elif Velasco, ang kanilang general manager. Arabella, you word, sabi nito, ang boses ay malamig. Sumunod si Ara sa isang mas tahimik na sulok. Inaasahan niyang isang papuri ang maririnig, lalo na tumaas ng 15% ang sales ng restaurant dahil sa kanyang mga bagong stratehiya. I saw the report for month's food cost, simula ni Elif Velasco, hindi man lang tumitingin sa kanya. It went up BS.5%. Unacceptable. Napatanga si Ara. Sir, but our profit margin increased. That's because we upgraded some of our key ingredients, which our VIPs appreciated. As don't care about the reason, Arabella, putol nito. I care about the numbers on the sheet. A good manager controls costs. Period. Don't let your recent success get to your head. You still have a lot to learn. Para siyang sinampal. Sa harap ng ilang empleyadong nakakarinig, ipinahiya siya dahil sa isang bagay na sa katunayan ay isang magandang desisyon. Ang lahat ng kanyang pagod, ang mga gabing hindi niya inuwian, ay tila nawala ng halaga sa isang iglap. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot ng pagkadismaya. Yes, sir. I understand, sabi niya, pinanatiling tuwid ang kanyang likod at walang emosyon ang mukha. Ngunit sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw. Nagpaalam siya ng maayos at naglakad palabas ng ballroom. Kailangan niya ng hangin. Dumiretso siya sa isang balkonahe na tanaw ang kumikinang na skyline ng Makati. Doon, sa wakas, bumagsak ang kanyang mga balikat. Doon, sa wakas, naramdaman niya ang bigat ng kanyang nararamdaman. Isinandal niya ang kanyang mga siko sa malamig na rehas. Lungkot. Pagod. Iyon ang nararamdaman niya. Isang reyna na pagod nang ipagtanggol ang kanyang kaharian. Isang mahinang tunog ang narinig niya sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Theo, nakatayo roon, ay hawak na 2 bote ng malamig na tubig. Theo, gulat niyang tanong. Anong ginagawa mo dito? Nag-deliver ako ng mga wine para sa party, simpleng sagot nito. Nakita kitang lumabas. Mukhang kailangan mo nito. Iniabot nito ang isang bote ng tubig. Kinuha iyon ni Ara, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Hindi ito nagtanong kung anong problema. Hindi ito nagsalita. Tumayo lang ito sa tabi niya, sumandal din sa rehas, at tumingin sa mga ilaw ng syudad. Ang kanyang tahimik na presensya ay mas mabisa pa kaysa sa kahit anong salita ng pag-alo. Sa katahimikan na iyon, naramdaman ni Ara na may nakakaintindi sa kanya. Naramdaman niyang hindi siya nag-iisa.
Ang init na kanina pa namumuo sa kanyang mga mata ay tuluyan ng bumagsak. Isang butil ng luha na sinundan pa ng isa. Hindi niya ito pinunasan. Hinayaan niya lang itong dumaloy. Naramdaman niya ang isang kamay na marahang humawak sa kanyang balikat. At iyon na. Ang huling pader na kanyang itinatayo ay gumuho. Napasandal siya kay Theo, isinubsob ang kanyang mukha sa balikat nito, at doon umiyak ng walang tunog. Ang kanyang mga hikbi ay sinasalo ng malambot na tela ng polo shirt nito. Niyakap siya ni Theo. Isang yakap na mahigpit at puno ng pag-aalaga. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Italy, okay lang yan, bulong nito. Pwede ka ring mapagod. Ang mga salitang iyon ang nagpalaya sa lahat ng kanyang kinikimkim. Pagkatapos ng ilang minuto, nang humupa na ang kanyang pag-iyak, nanatili siyang nakasandal dito. Sorry, sabi niya, ang boses ay paos. Huwag kang mag-sorry dahil sa nararamdaman mo, sagot ni Theo. Tumingala si Ara, ang mukha ay malapit sa mukha ni Theo. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Walang paghusga. Walang tanong. Tanging pag-unawa lamang. Sa sandaling iyon ng kahinaan, gusto niyang ipaintindi dito kung bakit siya ganito. Kung bakit napakahirap para sa kanya ang magtiwala. Alam mo kung bakit ako ganito, mahinang tanong niya. Ang pamilya ko dati kaming mayaman. May malaki kaming negosyo. Pero niloko kami. Niloko si Papa ng sarili niyang best friend at compare. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng lahat. Kinuha ang lahat sa amin at iniwan kaming walang-wala. Tumingin siya sa malayo, inaalala ang sakit. Simula noon, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako aasa sa kahit sino. Na ako lang ang mag-aangat sa sarili ko. Na hindi ako basta-basta magtitiwala. Ibinalik niya ang tingin kay Theo, ang kanyang mga mata ay puno ng isang babala na siya mismo ang lumikha. Kaya ayokong magtiwala basta-basta. Sa pagsabi niya noon, nakita ni Ara ang isang biglaang pagbabago sa mukha ni Theo. Ang maamong pag-unawa sa mga mata nito ay biglang napalitan ng isang emosyon na hindi niya mabasa, isang pinaghalong sakit, gulat at pagkakasala. Tila ang mga salita niya ay hindi lang isang kwento, kundi isang kutsilyong tumarak ng diretso sa puso nito. Ang tanging liwanag sa madilim na kwarto ni Katrina ay nagmumula sa screen ng kanyang laptop. Sa labas, ang gabi ay tahimik, ngunit sa loob ng kanyang isipan, isang bagyo ng emosyon ang nagwawala, isang perpektong kombinasyon ng galit, tuwa, at inggit na matagal na niyang kinikimkim. Sa screen, nakabukas ang website ng isang kilalang business magazine. Isang artikulo ang naroon, may pamagat na, La Familia Corporation, Ricardo de la Cruz and the Future of His Empire. At sa tabi ng artikulo, isang larawan. Isang larawan ng isang matikas na matandang lalaki, si Ricardo de la Cruz, ang kinatatakutang haligi ng La Familia. At sa tabi nito, nakatayo ang isang pamilyar na mukha. Medyo mas formal ang ayos ng buhok, nakasuot ng mamahaling suit, ngunit ang mga matang iyon, ang bahagyang pagkakunot ng noo, at ang hugis ng panga, walang duda. Siya iyon. Mateo de la Cruz, basa ni Katrina sa pangalan sa ilalim ng larawan, ang kanyang mga labi ay bumubuo ng isang malamig na ngiti. Ang nag-iisang anak at tagapagmana. Hindi pala siya simpleng driver. Hindi rin siya basta-basta taga-deliver. Hindi rin siya driver ng kung sinong mayaman. Siya ang mayaman. Ang anak ng kalaban. Ang La Familia Corporation ang pinakamalaking kakompetensya ng kumpanyang nagmamay-ari ng Kusina de Oro. Ang dalawang kumpanya ay parang langis at tubig, laging nag-uunahan, laging nagsisiraan. Napahilig si Katrina sa kanyang upuan, ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik. Isang alaala ang pumapasok sa kanyang isipan, sariwa at masakit pa rin. 6 na buwan na ang nakalipas. Nasa opisina sila at ipinatawag silang dalawa ni A. Velasco. Pareho silang pinagpilian para sa posisyon ng restaurant manager. Si Katrina, na mas matagal na sa kumpanya. At si Ara, na mas bago ngunit laging may mga bagong ideya. Buong akala ni Katrina ay sa kanya na ang posisyon. Siya ang mas masipag, siya ang laging sumusunod sa patakaran, siya ang hindi nagrereklamo. And the new restaurant manager for Kusina de Oro is Arabella Santos, anunsyo ni A. Velasco. Congratulations, Ara. Your innovative proposals were impressive. Naramdaman ni Katrina ang pagbagsak ng kanyang mundo,
habang nakikita niyang niyayakap ng lahat si Ara. Ngumiti siya at niyakap din ang kanyang best friend. "Congrats, girl. You deserve it," sabi niya, ngunit ang bawat salita ay lasang-lason sa kanyang bibig. Simula noon, ang bawat papuri na natatanggap ni Ara ay isang sampal sa kanyang mukha. Ang bawat tagumpay nito ay isang paalala ng kanyang sariling pagkatalo. Lagi na lang si Ara, bulong ni Katrina sa kanyang madilim na silid. Laging siya ang bida. Laging siya ang nakukuha ang lahat. At ngayon, kahit sa pag-ibig, mukhang si Ara na naman ang nananalo. Isang tagapagmana. Isang prinsipe na nagpapanggap na pulubi. Parang isang fairy tale. Isang fairy tale na hindi para sa kanya. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na napakadilim, ngunit napakatalino. Kung hindi niya kayang talunin si Ara sa patas na laban, gagawin niya ito sa paraang hindi nito inaasahan. Gagamitin niya ang fairy tale ni Ara para wasakin ito. Ang unang hakbang ay ang paghasik ng duda. Ginawa na niya iyon nang sabihin niya kay Ara ang tungkol sa mamahaling kotse. At base sa reaksyon ni Ara kanina, mukhang mabisa ito. Ang ikalawang hakbang ay ang paghahanap ng kakampi. Kinabukasan, sadya niyang tinaymingan ang pagpasok ni Envy Ortiz, ang head ng finance, sa pantry. Si Envy Ortiz ay kilalang mortal na kaaway ni Envy Velasco at laging hinahanapan ng butas ang operasyon ng Kusina de Oro. "Good morning po, Sir Ortiz," bati ni Katrina nang may matamis na ngiti. "Morning, Katrina," sagot nito, hindi interesado. "Sir, may itatanong lang po sana ako." "Medyo nakakabahala lang po kasi," sabi ni Katrina, ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. "Si Ma'am Ara po kasi napapansin ko lang po na madalas siyang may kausap sa labas. Isang lalaki po. Taga-deliver lang daw po, pero parang iba. Masyado silang malapit." Tumaas ang kilay ni Envy Ortiz. "So, anong pakialam ko sa love life ng manager ninyo?" "Hindi naman po sa ganoon, sir," mabilis na sabi ni Katrina. "Kasi po, yung lalaki, minsan ko na pong nakita. At ang hinala ko po, may koneksyon siya sa La Familia. Alam niya na po ang kalaban. Nakakabahala lang po na ang manager natin ay may malapit na ugnayan sa isang taong galing sa kabilang bakod." "Paano po yung mga trade secret natin? Yung mga recipe?" Biglang nagbago ang itsura ni Envy Ortiz. Mula sa pagiging walang pakialam, naging interesado ito. "Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Katrina?" "Hinala lang po, sir. Pero bilang isang tapat na empleyado, hindi po ako mapakali," pagsisinungaling niya. "Salamat sa impormasyon. Pag-aaralan ko yan," sabi ni Envy Ortiz bago umalis, dala-dala ang binhi ng intriga na itinanim ni Katrina. Ngumiti si Katrina. Ang lason ay nagsisimula ng kumalat. Ang huling hakbang, ang ebidensya. Kailangan niya ng isang bagay na hindi maitatanggi. Isang bagay na direktang tatama sa pinakamalaking takot ni Ara, ang pagtataksil. Sinimulan niyang subaybayan si Theo. Sa tulong ng isang kaibigan na nagtatrabaho sa isang telco, nakuha niya ang lokasyon nito paminsan-minsan. Isang hapon, nakatanggap siya ng tip, si Theo ay nasa isang coffee shop sa Giz. Nagmadali siyang pumunta roon. Nagtago siya sa loob ng kanyang kotse sa parking lot, may hawak na cellphone na may malakas na zoom. At doon, nakita niya ang kanyang premyo. Si Theo, nakaupo sa isang table sa labas, at kaharap nito ang matandang lalaki na ikinuwento ni Ara, si Ricardo de la Cruz. Ang ama. Ang pag-uusap nila ay mukhang seryoso. Nakakunot ang noo ni M.F. de la Cruz, habang si Theo naman ay mukhang problemado. Mabilis na itinaas ni Katrina ang kanyang cellphone. Nag-zoom in siya, siniguradong klaro ang mga mukha nilang dalawa. Click. Nakuha niya ang perpektong litrato. Gabi. Bumalik siya sa kanyang madilim na silid, ang puso ay puno ng masamang kagalakan. Tinitigan niya ang litrato sa kanyang cellphone. Ang driver at ang sisi ng kalabang kumpanya magkasama. Ito na ang kanyang sandata. Ito na ang bombang sasabog sa kamay ni Ara. Bumili siya ng bagong SD card kaninang hapon. Isinalang niya ito sa isang lumang cellphone. Binuksan niya ang kanyang contacts, tiningnan ang numero ni Ara. Ang numerong may pangalang Bestie Ara. Napangisi siya. Nag-compose siya ng isang bagong mensahe.
In-attach niya ang litrato. At pagkatapos, nagtipa siya ng isang maikli, ngunit makamandag na tanong. Isang tanong na didiretso sa pinakamalalim na sugat ni Ara, ang sugat ng nakaraan na ibinahagi nito sa kanya. Ang driver mo o ang espiya ng kalaban? Pinindot niya ang send. Isang click lang. Isang maliit na tunog na may bigat ng isang pagsabog. Pagkatapos katahimikan. Naramdaman ni Katrina ang pagdaloy ng isang malamig na kuryente sa kanyang mga ugat, isang kakaibang halo ng kaba at kapangyarihan. Ito na iyon. Ang punto kung saan wala ng atrasan. Ang simula ng katapusan ni Arabella Santos. Sa kanyang isipan, malinaw niyang nakikita ang eksena. Marahil ay nasa kalagitnaan si Ara ng isang masayang pag-uusap kasama si Theo sa cellphone nito. O baka naman nakahiga na ito sa kama, nagre-replay sa isip ng mga sandaling magkasama sila, nakangiti. Biglang mag-vibrate ang cellphone ni Ara. Ang pagtataka sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang hindi kilalang numero. Ang bahagyang pagkainis. At pagkatapos, bubuksan niya ang mensahe. Makikita niya ang litrato. Ang kanyang Theo. Ang kanyang key driver. Katabi ang makapangyarihang si Ricardo de la Cruz. At mababasa niya ang tanong. Ang espiya ng kalaban? Nanamnamin ni Katrina ang bawat detalye ng kanyang imahinasyon, ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha ni Ara. Ang pagkalito na magiging gulat na magiging sakit. Ang sakit ng pagtataksil, isang sakit na sinabi mismo sa kanya ni Ara, isang kahinaan na kusang loob nitong ibinigay sa kanya sa balkonahe ng hotel. At siya, bilang isang tunay na kaibigan, ay ginagamit ngayon ang kahinaang iyon para saksakin ito ng diretso sa puso. Mabilis siyang kumilos. Walang puwang para sa pagkakamali. Kinuha niya ang SD card mula sa lumang telepono. Walang pag-aalinlangan, binali niya ito sa dalawa gamit ang kanyang mga kuko. Ang maliit na piraso ng plastik at ginto ay nahulog sa kanyang palad. Dinala niya ito sa banyo, inihulog sa inidoro at pinindot ang flush. Pinanood niya itong lamunin ng tubig, nawawala magpakailanman. Ang lumang cellphone, pinunasan niya ng tela, binura ang lahat ng laman at binalot sa isang lumang dyaryo. Bukas ng umaga, itatapon niya ito sa isang pampublikong basurahan malayo sa kanyang tinitirhan. Walang bakas. Walang ebidensya. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay. At gampanan ang kanyang pinakamahalagang papel. Ang balikat na iyakan ni Ara. Ang tapat na kaibigan na mag-aalok ng payo. Ang taong magsasabi ng, sinabi ko na sayo, di ba, sa pinakamaalalang paraan. Siya ang magiging tagapakinig sa bawat detalye ng pagkasira ng puso nito, at sa bawat kwento, lalo siyang makakaramdam ng tagumpay. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na screen ng laptop. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang laging pangalawa, ang anino ni Ara. Ang babaeng nakatingin pabalik ay isang manlalaro. Isang henyo. Hawak na niya ang mga tali. Siya na ang puppeteer. At sa dilim ng kanyang silid, isang tunay na ngiti, isang ngiting puno ng tagumpay at kasamaan, ang sa wakas ay gumuhit sa kanyang mga labi. Ang laro ay nagsimula na. Ilang araw. Ilang araw na parang isang mahabang, walang katapusang gabi. Pinilit ni Arabella Santos na ibalik sa normal ang lahat. Pumasok siya sa trabaho, ngumiti sa mga customer, at nagbigay ng mga utos na may otoridad na hindi na niya nararamdaman. Ngunit sa bawat pag-iisa, sa bawat sandali ng katahimikan, ang mga huling salita ni Theo ay bumabalik at sumasaksak sa kanyang alaala, magtiwala ka sa akin, Ara. Isang kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan. Ngayon, narito siya sa gitna ng Key Flavors of the Philippines, ang pinakamalaking food and beverage expo ng taon. Ang Kusina de Oro ay may sariling booth, isang testamento sa kanilang tagumpay. Siya ang namumuno, ang reyna na nagbabantay sa kanyang teritoryo. Ara, ang ganda ng setup natin, bati ni Katrina, na lumapit at umakbay sa kanya. Panalo to, sigurado. Sana nga, pilit ng ngiting sagot ni Ara, inaayos ang isang maliit na florera sa display table. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Okay ka lang ba talaga? Tanong ni Katrina, ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Mula noong alam mo na, parang wala ka sa sarili mo. Huminga ng malalim si Ara. Okay lang ako, kailangan lang mag-focus sa trabaho.
Wala akong panahon para sa drama. Ngunit ang drama, kahit anong iwas niya, ay tila may sariling paraan para hanapin siya. Isang malakas na boses ang umalinggaw mula sa mga speaker ng event hall, hudyat na magsisimula na ang formal na programa. Isang kilalang DJ host ang umakyat sa entablado. Magandang hapon po sa inyong lahat, at welcome sa Flavors of the Philippines, masiglang bati ng host. Bago po ang lahat, nais po naming pasalamatan ang ating major sponsor ngayong taon. Isang kumpanyang hindi na bago sa industriya, isang tunay na haligi. Palakpakan po natin ang La Familia Corporation. Sa pagkarinig ng pangalan, biglang naniga si Ara. La Familia. Ang pinakamalaking kalaban ng kanilang kumpanya. Ang dahilan kung bakit laging may pressure sa kanila na maging numero 1. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. At syempre, pagpapatuloy ng host, hindi po magiging posible ang lahat ng ito kung hindi dahil sa pangitain ng kanilang chairman at si. Ladies and gentlemen, isang malakas na palakpakan para kay Ricardo de la Cruz. Ang mga mata ni Ara ay nanlaki. Ricardo de la Cruz. Ang pangalan ng matandang lalaki sa litratong ipinadala sa kanya. Ang lalaking tumawag kay Teo na Mateo. Dahan-dahan, ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang imahe na kinatatakutan niyang makita. Hindi. Hindi maaari. Isang matikas na matandang lalaki ang umakyat sa entablado, kumakaway sa mga tao. Siya nga. Ang lalaki sa litrato. Ang ama ni Theo. Nagsalita si Gingy de la Cruz, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at otoridad. Nagpasalamat siya sa lahat ng dumalo. Ngunit hindi nakikinig si Ara sa kanyang mga sinasabi. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa posibilidad na unti-unting lumilinaw sa kanyang isipan. Isang katotohanang napakasakit, napaka-imposible. At bilang bahagi ng aming pangako sa pagpapatuloy ng aming legacy, sabi ni A. de la Cruz sa huling bahagi ng kanyang talumpati, nais kong ipakilala sa inyo ang hinaharap ng La Familia Corporation. Ang taong magdadala sa aming kumpanya sa bagong kabanata. Ang aking nag-iisang anak, T. Ang puso ni Ara ay tumigil sa pagtibok. Ang ingay ng daan-daang tao sa paligid niya ay biglang nawala. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na kabog sa kanyang dibdib. Ang aming susunod na Chief Operating Officer ang aking anak, si Mateo de la Cruz. Parang pinabagal ang takbo ng mundo. Mula sa gilid ng entablado, isang pamilyar na figura ang lumabas. Ngunit hindi siya nakasuot ng simpleng polo shirt at maong. Hindi rin siya nakasuot ng uniforme ng delivery service. Nakasuot siya ng isang perpektong itim na suit na tila isinukat para sa kanya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaslick back. Ang kanyang tindig ay hindi na ang sa isang simpleng driver, ito ay tindig ng isang taong sanay sa kapangyarihan. Ngunit ang mukha iyon ang mukha na hindi niya makakalimutan. Ang mga matang iyon. Ang panga. Ang mga labi. Si Theo. Sa gitna ng malakas na palakpakan ng mga tao, ang mga mata nila ay nagtama. Sa lawak ng event hall, sa gitna ng daan-daang estranghero, tila sila lang dalawa ang naroroon. Nakita ni Ara ang gulat sa mga mata ni Theo, na mabilis na napalitan ng sakit at pagsisisi nang makita nito ang itsura niya. At sa sandaling iyon, ang buong mundo ni Ara ay gumuho. Hindi lang ito isang simpleng pagsisinungaling. Hindi lang ito tungkol sa isang lihim na pamilya o isang nakaraang hindi niya masabi. Ito ay isang granding panloloko. Isang kalkuladong pagtataksil. Siya ang anak ng kalaban. Ang tagapagmana ng imperyong gustong magpabagsak sa kanila. Lahat ay bumalik sa kanya. Ang kanilang mga pagkikita. Ang pagtulong nito sa kanya. Ang mga gabi ng kwentuhan. Ang mga sikretong ibinahagi niya. Ang kanyang mga luha na pumatak sa balikat nito. Ang driver mo o ang espiya ng kalaban? Ang tanong mula sa misteryosong text ay umalinggaw sa kanyang isipan na parang isang hatol. Parang pelikula. Isang masamang pelikula. Ang kwento ng kanyang ama ay umuulit at sa pagkakataong ito, siya ang bida. Siya ang tanga. Siya ang pinaniwala. Siya ang niloko ng taong pinagkatiwalaan niya. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin.
Narinig niya ang boses ni Theo na nagsasalita sa mikropono, ngunit ang mga salita ay walang kahulugan. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha nito, isang mukha na minsan niyang pinagkatiwalaan, na ngayon ay simbolo ng pinakamalalim na uri ng panluloko. Ma'am Ara, excuse me po, sabi ng isang waiter, sinusubukang dumaan. Otomatikong kumilos si Ara. May hawak siyang tray na may mga baso ng champagne, para sa mga isihi na bibisita sa kanilang booth. Sinubukan niyang ibigay ito sa waiter, ngunit ang kanyang mga kamay ay wala ng lakas. Tila may sarili itong isip. Nabitawan niya ang tray. Isang nakabibinging tunog ng nababasag na salamin ang pumunit sa hangin, kasabay ng pagsabog ng palakpakan para sa pagtatapos ng talumpati ni Theo. Ang lahat ng mata sa kanilang paligid ay napunta sa kanya, sa nagkalat na bubog at basang sahig sa kanyang paanan. Ngunit ang mga mata ni Ara ay nanatiling nakapako sa entablado. Nakatingin pa rin sa kanya si Theo, ang mukha ay puno ng sakit at desperasyon. Ang palakpakan ay humina, at sa katahimikan na namagitan, ang tunog ng kanyang nabasag na puso ay tila mas malakas pa kaysa sa tunog ng nabasag na mga kristal. Ang huling imaheng nakita ni Theo ay ang pagtalikod ni Ara, ang mga balikat nito ay tuwid ngunit nanginginig. Bago pa man siya makababa ng entablado, bago pa man niya mahabol ito, hinarang na siya ng kanyang ama. Don't you dare make a scene, Mateo, mariing bulong ni Ricardo de la Cruz, ang mga mata ay nagbabaga. The press is everywhere. Smile. Ngunit hindi na makangiti si Theo. Ang puso niya ay tila dinudurog. Tumakbo siya, hindi pinapansin ang tawag ng kanyang ama, hindi pinapansin ang mga taong bumabati sa kanya. Hinanap niya si Ara sa booth ng Kusina de Oro, ngunit wala na ito. Ang nagkalat na bubog na lang ang natira, isang perpektong simbolo ng kanilang nawasak na ugnayan. Tinawagan niya ang cellphone nito. Isang beses. 2. 3. Sa ikasampung tawag, sinagot nito. Ara, please. Mag-usap tayo, pagsusumamo niya, ang boses ay desperado. Hayaan mong magpaliwanag ako. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses na hindi niya halos makilala. Malamig. Walang emosyon. Parang patay. Para saan pa, Ding de la Cruz, sabi ni Ara. Ang pagbigkas nito sa kanyang buong pangalan ay parang isang sampal. Naintindihan ko na ang lahat. Malinaw na malinaw. Hindi, Ara. Hindi mo naiintindihan. Talaga? Hindi ko naiintindihan na ang lalaking pinagkatiwalaan ko, ang lalaking sinabihan ko ng pinakamalalim kong mga sikreto, ay siya palang anak ng pinakamalaking kalaban ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Hindi ko naiintindihan na lahat ng ito. Yung mga pagkikita natin, yung mga pagtulong mo lahat yun ay isang malaking kasinungalingan. Hindi totoo yan. Ang nararamdaman ko para sa'yo. Isang maikli, mapait na tawa ang narinig niya. Huwag na. Huwag mo nang gamitin ang salitang yan. Sayang lang. Galing mo palang umarte. Siguro kasama yan sa training ninyo sa La Familia. Kung paano manloko ng tao. Ara, please di. Tapos na tayo, Theo. O Mateo. O kung sino ka man. Pakiusap, huwag ka nang tumawag. Huwag ka nang magpakita. Burahin mo na ang numero ko. At kalimutan mo na ako. Click. Napatitig si Theo sa kanyang cellphone. Binabaan siya. Tinapos na nito ang lahat. Ang pakiramdam ng pagkawala ay napakabigat na halos hindi siya makahinga. Pag-uwi ni Theo sa mansyon ng mga de la Cruz, isang lugar na matagal na niyang hindi itinuring na tahanan, sinalubong siya ng galit ng kanyang ama. Ano na pumasok sa isip mo at tumakbo ka na lang na parang bata, sigaw ni Ricardo de la Cruz. Ipinahiya mo ako sa harap ng lahat. Ipinahiya. Hinarap ni Theo ang kanyang ama, ang sakit sa kanyang dibdib ay napalitan na ng galit. Kayo ang naglagay sa akin sa sitwasyong ito. Kayo ang nagpilit sa akin na itago kung sino ako. Kayo ang dahilan kung bakit nawala sa akin ang babaeng mahal ko. Babaeng mahal mo, tumawa ng mapakla ang kanyang ama. Si Arabella Santos, ang manager ng restaurant ng mga kalaban. Mateo, gumising ka. Ginagamit ka lang niya. Noong nalaman niyang isa kang de la Cruz, bigla siyang nag-iskandalo para makuha ang atensyon mo at ng media. Hindi niyo siya kilala, sigaw ni Theo.
Mas kilala ko ang uri niya kaysa sa inaakala mo. Sila ang dahilan kung bakit kailangan nating maging matatag. Sila ang mga ahas na handang tumuklaw kapag nakatalikod ka. At ikaw, dahil sa isang babae, handa mong itapon ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang pangalan ng pamilyang ito. Wala akong pakialam sa pangalan ng pamilyang ito, sumabog si Theo. Kung ang pagiging isang De La Cruz ay nangangahulugang kailangan kong manloko at manakit na mga taong mahalaga sa akin, ayoko na. Itinatakwil ko na ang lahat. Ang pera, ang posisyon, ang apelidong yan. Isaksak niyo sa baga ninyo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Theo. Ang sampal ng kanyang ama. Kung yan ang gusto mo, sabi ni Ricardo de la Cruz, ang boses ay malamig at walang awa. Simula ngayon, wala kang makukuha sa akin kahit isang kusing. Wala ka nang babalikan dito. Hindi na kita kinikilalang anak. Tumalikod si Theo, hawak ang namumula niyang pisngi. Hindi na siya lumingon pa. Naglakad siya palabas ng mansyon, palabas ng buhay na kinamulatan niya, dala-dala lang ang damit sa kanyang katawan at ang basag niyang puso. Sa kabilang banda, si Katrina ay abala sa pagpapatupad ng huling bahagi ng kanyang plano. Habang si Ara ay wala, nag-absent dahil sa isakit, sinamantala niya ang pagkakataon. Pumunta siya sa opisina ni Elif Velasco kinabukasan. Ang mukha niya ay puno ng peking pag-aalala at luha. Sir, hindi ko na po kayang itago ito, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Tungkol po ito kay Ara. What about her? Tanong ni Elif Velasco, na iritado pa rin sa iskandalo sa Expo. Sir, matagal na po akong nagdududa sa mga ikinikilos niya, pagsisinungaling ni Katrina. At ngayon pagkatapos na nangyari kahapon, sigurado na po ako. Naniniwala po ako na si Ara ang naglilik ng impormasyon sa La Familia Corporation. Kumunot ang noo ni Elif Velasco. Do you have any proof, Katrina? Ito na ang hinihintay niya. Inilabas niya ang isang folder. Sa loob, naroon ang mga printout ng email. Mga email na siya mismo ang gumawa gamit ang isang peking account at ipinadala sa kanyang sarili, na mukhang ipinadala mula sa computer ni Ara. Ang mga email ay naglalaman ng mga detalye tungkol sa kanilang mga bagong recipe at marketing strategies. Nakita ko po ito sa computer niya isang araw, sir, noong naiwan niyang bukas. Kinabahan po ako kaya kinuhanan ko ng litrato, sabi niya, nagpapanggap na natatakot. Sir, ayokong maniwala pero... Yung lalaking kasama niya, si Mateo de la Cruz, malamang siya ang pinapasahan niya ng impormasyon. Tiningnan ni Elvis Velasco ang mga papel, ang mukha ay unti-unting nag-iba. Ang pagdududa ay naging paniniwala. Ang iskandalo sa Expo, ang koneksyon ni Ara sa anak ng kalaban, at ngayon, ang i-ebidensyang ito, lahat ay nagtutugma. I understand, Katrina. Thank you for your honesty and loyalty to the company. I will handle this, sabi ni Elif Velasco, ang boses ay matigas. Nakahiga si Ara sa kanyang madilim na apartment. 2 araw na siyang hindi kumakain. 2 araw na siyang nakatitig lang sa kisam. Ang kanyang cellphone ay kanina pa tumutunog, mga tawag mula sa isang numerong hindi rehistrado. Alam niyang si Theo iyon. Hindi niya ito sinasagot. Pagod na siya. Pagod na siyang masaktan. Pagod na siyang magtiwala. Biglang tumunog ang kanyang laptop. Isang email. Mula sa Human Resources Department. Dahan-dahan siyang bumangon at binuksan ito. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo habang binabasa ang mga salita. Subject, Notice of Preventive Suspension. Dear Enna Santos. This is to inform you that you are hereby placed under preventive suspension effective immediately, pending an internal investigation regarding serious breach of company confidentiality. Hindi na niya tinapos basahin. Nabitawan niya ang laptop. Ang huling sinag ng pag-asa sa kanyang puso ay tuluyan ng namatay. Ang kanyang cellphone ay muling tumunog sa tabi niya, ang screen ay nagliliwanag sa pangalan ni Theo. Sa kabilang banda, ang email ng kanyang suspensyon ay nakatitig sa kanya mula sa sahig. Nawala na ang lahat. Ang kanyang pag-ibig. Ang kanyang tiwala. Ang kanyang karera na pinaghirapan niya. Ang kanyang pangalan. Napayuko siya, niyakap ang kanyang mga tuhod, at sa gitna ng katahimikan ng kanyang walang laman na apartment, nagsimula siyang umiyak. Isang iyak na walang tunog,
isang iyak ng isang taong wala nang mailuluha pa. Isang iyak ng isang taong nawalan na ng lahat. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ang unang bumati kay Theo sa kanyang paggising. Ang maliit at murang apartment na tinutuluyan niya ngayon ay malayong-malayo sa malawak at malinis na silid na kanyang kinalakihan. Ngunit sa loob ng isang linggo, ito na ang kanyang naging mundo. Isang mundong binubuo ng 4 na sulok, isang manipis na kutson, at ang walang tigil na pag-etso ng huling sinabi ni Ara, "Kalimutan mo na ako." Kinuha niya ang kanyang cellphone. Gaya ng dati, tiningnan niya ang numero ni Ara. Nakablock pa rin siya. Sinubukan niyang mag-iwan ng mensahe gamit ang numero ng kanyang kaibigan, ngunit alam niyang hindi na ito binabasa ni Ara. Ang sakit ng pagtanggi ay parang isang pisikal na sugat na hindi gumagaling. Ngunit may mas malalim na bumabagabag sa kanya. Ang suspensyon ni Ara. Nabalitaan niya ito mula sa isang security guard sa Kusina de Oro na naging kaibigan niya noong nagde-deliver pa siya. Ayon sa guard, ang usap-usapan sa loob ay nag-leak daw si Ara ng impormasyon sa La Familia. Hindi, sabi ng isang boses sa loob ni Theo. Hindi niya gagawin yun. Kilala niya si Ara. Mayabang ito at matapang, pero ang kanyang integridad at pagmamahal sa trabaho ay hindi matatawaran. Siya ang reyna na handang gawin ang lahat para sa kanyang kaharian. Ang isiping ipagkakanulo niya ito ay isang bagay na hindi kayang tanggapin ng kanyang sistema. May mali. May isang bagay na hindi tama. Ang sakit na nararamdaman niya para sa sarili ay unti-unting napalitan ng isang bagong emosyon, pagdududa. Hindi na ito tungkol sa kanya. Hindi na ito tungkol sa pagsusumamo na patawarin siya. Ito ay tungkol kay Ara. Tungkol sa paglilinis sa pangalan nito. Bumangon siya, ang kanyang mga kilos ay may biglaang determinasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero mula sa kanyang lumang buhay. Marco. Bro. Theo. Buhay ka pa pala, sagot ng isang masiglang boses sa kabilang linya. Si Marco, ang kanyang kaibigan mula kolehiyo, isang henyo sa computer na nagtatrabaho ngayon sa isang malaking e-firm. Kailangan ko ng tulong mo, direktang sabi ni Theo. Kahit ano, bro. Ano ba iyon? Pera. May matutuluyan ka ba? Hindi pera ang kailangan ko. Impormasyon, sabi ni Theo, ang boses ay seryoso. Kailangan kong malaman kung may illegal na access na nangyari sa network ng Kusina de Oro nitong mga nakaraang linggo. Lalo na sa computer ni Ara Santos. Natahimik si Marco. Bro, delikado yan. Hacking yan. Pwede akong makulong dyan. Hindi hacking. Access lang sa mga log, gusto ko lang makita kung sino ang pumasok at kailan. Bayaran kita, Marco. Kahit magkano. Hindi ko kailangan ng pera mo, Theo, sagot ni Marco. Ang tanong, para saan ba to? Huminga ng malalim si Theo. Para sa isang taong sinisira nila ng walang kasalanan. Para sa taong mahal ko. Isang mahabang katahimikan. Sige, sabi ni Marco sa wakas. Pero may utang kang isang malaking stick sa akin pag natapos tong gulo mo. Habang naghihintay ng balita mula kay Marco, naisip ni Theo ang isa pang taong kailangan niyang kausapin. Ang tanging taong laging nakikinig sa kanya nang walang paghusga. Nagkita sila sa isang maliit na coffee shop sa Quezon City, isang lugar na malayo sa Giz at Makati. Nang pumasok ang kanyang ina, si Martha de la Cruz, tila lumiwanag ang buong lugar. Si Martha ay isang babaeng may malumanay na ganda, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan na kabaligtaran ng sa kanyang asawa. Anak, sabi nito, ang boses ay puno ng pag-aalala habang hinahaplos ang pisngi ni Theo. Ayos ka lang ba? Ang payat mo. Okay lang ako, ma, sagot ni Theo, kahit alam nilang pareho na hindi iyon totoo. Inilahad ni Theo ang lahat. Ang kanyang nararamdaman para kay Ara, ang sakit ng pagtanggi nito, ang pagtatalo nila ng kanyang ama, at ang kanyang hinala na si Ara ay sinisiraan lamang. Si Martha ay nakinig ng walang putol, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa mga kamay ni Theo sa ibabaw ng mesa. Nang matapos siyang magkwento, tumingin sa kanya ang kanyang ina, ang mga mata ay maihalong lungkot at pagmamalaki. Ang tatay mo matigas ang kanyang puso, anak. Nasaktan siya sa pag-alis mo. Ngunit ang pag-ibig ay hindi parang negosyo na pwedeng kontrolin. Kung totoo ang nararamdaman mo para sa babaeng iyan,
Kung naniniwala kang wala siyang kasalanan, ano pang hinihintay mo? Pero ayaw niya akong kausapin, ayaw niya akong paniwalaan. Kung minsan, ang tiwala ay hindi hinihingi, Mateo. Ipinapakita ito, sabi ng kanyang ina. Patunayan mo sa kanya. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Ipaglaban mo siya, kahit na ayaw niyang ipaglaban mo siya. Ganyan ang tunay na pag-ibig. Ang mga salita ng kanyang ina ang nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi na siya ang Mateo de la Cruz na tumatakbo palayo sa problema. Ngayon, siya si Theo na handang harapin ang lahat para sa babaeng mahal niya. Nang gabing iyon, tumawag si Marco. Bro, may nakuha ako, sabi nito, ang boses ay seryoso. Tama ka. May mali. Noong gabi bago i-anunsyo ang suspensyon ni Ara, may nag-access sa company server mula sa isang external IP address. Isang beses lang. At ang tanging folder na binuksan ay yung folder ng Kusina de Oro. Pero hindi iyon ang pinaka-interesante. Ano, tanong ni Theo, ang puso ay kumakabog. May nag-access din sa computer ni Ara mula sa loob ng opisina, bandang 10:00 ng gabi, noong araw na iyon. Sa oras na iyon, dapat wala ng tao sa opisina. Sino? Hindi ko matukoy ang pangalan, pero kaya kong ibigay sa iyo ang pangalan ng computer na ginamit para mag-login sa computer ni Ara, sabi ni Marco. Ang computer ay naka-assign sa isang Katrina Reyes. Katrina, ang best friend ni Ara. Ang babaeng laging nakangiti, laging handang umalalay. Biglang nagliwanag ang lahat sa isip ni Theo. Ang mga peking pag-aalala. Ang mga tanong na tila naghahasik ng duda. Siya ang ahas. Pero wala pa rin tayong matibay na ebidensya, bro, sabi ni Marco. Access logs lang to, madaling itanggi. Pero sapat na to para magsimula, sabi ni Theo. Salamat, Marco. Malaki ang utang ko sa'yo. Kinabukasan, may isa pa siyang ginawa. Pumunta siya sa building ng Kusina de Oro, hindi para kausapin si Ara, kundi para kausapin ang kaibigan niyang security guard. Pare, baka pwede akong makahingi ng pabor, sabi ni Theo, iniabutan ito ng pangkain. Ano iyon, Theo? Kailangan kong makita ang key footage ng opisina noong gabi bago masuspend si Ma'am Ara. Partikular sa may bandang opisina niya. Naku, delikado yan, pare. Bawal yan. Alam ko. Pero para to kay Ma'am Ara. Alam kong naniniwala ka rin na wala siyang kasalanan. Sinaset up lang siya, pakiusap ni Theo. Nag-isip ang guard. Tumanaw ito ng utang na loob kay Theo na laging nag-aabot sa kanya noon. Tumango ito. CJ. Pero sandali lang. At pag may nakahuli sa tin, hindi kita kilala. Sa loob ng security room, mabilis nilang ni-review ang footage. At doon, sa screen, nakita nila ang katotohanan. Bandang 10:00 ng gabi, pumasok si Katrina sa opisina. Maingat siyang lumingon sa paligid bago umupo sa kanyang upuan, binuksan ang kanyang computer, at pagkatapos ay ginamit ang isang USB drive para kopyahin ang mga file papunta sa computer ni Ara. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang pagtataksil na nakunan ng kamera. I-save mo yan, pare, sabi ni Theo, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa galit at ginhawa. I-save mo yan. Hawak na niya ang katibayan. Hawak na niya ang katotohanan. Gabi. Pumunta si Theo sa kondominium ni Ara. Ilang araw na siyang hindi pumupunta, bilang pagrespeto sa hiling nito. Ngunit ngayong gabi, iba na. Kumatok siya sa pinto. Walang sumasagot. Kumatok siya ulit, mas malakas. Ara. Alam kong nandyan ka. Pakiusap, buksan mo to. Katahimikan. Ara, hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako pinakikinggan, sigaw niya. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang bumukas ang pinto. Iniluwan nito si Ara. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay walang buhay, at ang kanyang katawan ay payat. Ang reyna ay nawalan ng korona. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng galit at pagod. Ano na naman ba? Hindi ka ba talaga titigil? Tinitigan siya ni Theo, ang kanyang puso ay nasasaktan sa itsura nito. Ngunit kailangan niyang maging matatag. Nandito ako hindi para sa akin, Ara, sabi niya,
ang boses ay matatag at puno ng isang damdamin na hindi pa naririnig ni Ara mula sa kanya dati. Nandito ako para sa'yo. Huminga siya ng malalim bago sabihin ang mga salitang babago sa lahat. Hindi ikaw ang may kasalanan, Ara. Si Katrina. At may patunay ako. Ang mga salita ni Theo ay nanatiling nakabitin sa hangin sa pagitan nila, mas matimbang pa kaysa sa katahimikan ng gabi. Si Katrina. At may patunay ako. Tinitigan ni Ara si Theo, ang kanyang isipan ay naglalaban. Isang bahagi niya ang gustong isara muli ang pinto, para itaboy ang lalaking nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Ngunit ang isa pang bahagi, isang maliit, halos patay ng kislap ng pag-asa, ay gustong malaman ang katotohanan. Katrina. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ang taong unang-una niyang tinakbuhan noong gumuho ang kanyang mundo. Posible ba? Papasukin mo ako, Ara. Pakiusap, sabi ni Theo, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanya. Walang imik, tumabi si Ara at pinapasok siya. Ito ang unang pagkakataon na nakatapak si Theo sa loob ng kanyang apartment. Simple, malinis at organisado. Katulad niya. Ngunit ngayon, may mga basong walang laman sa mesa at mga damit na nakakalat sa isang upuan. Isang tahanang nawalan ng reyna. Umupo sila sa sofa, may pagitan. Inilabas ni Theo ang kanyang cellphone at ipinakita kay Ara ang isang video. Ang pieces footage. Pinanood ni Ara ang bawat segundo nito. Ang pagpasok ni Katrina sa madilim na opisina. Ang maingat nitong paglingon. Ang pagsaksak nito ng USB sa kanyang computer. Bawat kilos ay isang patalim na tumatarok sa kanyang puso. Mas masakit pa kaysa sa panloloko ni Theo. Dahil ito ay pagtataksil mula sa taong inakala niyang kapatid. Nang matapos ang video, hindi siya kumibo. Nakatitig lang siya sa blankong screen, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit sa loob, ang galit, sakit at pagkadismaya ay nag-uumpugan. Ang lahat ng pag-aalala ni Katrina, ang lahat ng payo nito, ang lahat ng yakap nito, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang pabulong na tanong sa hangin. Bakit niya ginawa to? Inggit, simpleng sagot ni Theo. Minsan, ang inggit ay kayang gawing halimaw ang isang anghel. Tumingin si Ara kay Theo. Sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon sa expo, tiningnan niya ito hindi bilang isang manloloko, kundi bilang isang tao. Isang taong, sa kabila ng lahat, ay gumawa ng paraan para malaman ang katotohanan para sa kanya. Ano ng plano mo? Tanong ni Ara. Plano natin, pagtatama ni Theo. Kailangan nating ipakita ito kay Emif Velasco. Umiling si Ara. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. At ano nang sasabihin natin? Na ang anak ng Ififi ng La Familia ang tumulong sa akin para makakuha ng ebidensya. Lalo lang nilang iisipin na magkasabwat tayo. Lalo lang akong madidiin. Natahimik si Theo. Tama si Ara. Ang pagkatao niya ay isang komplikasyon. Kung ganoon, sabi ni Ara, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang pamilyar na kislap ang bumalik sa kanyang mga mata, ang kislap ng isang strategist, ang reynang nag-iisip ng kanyang susunod na hakbang. Kailangan natin siyang paaminin. Kailangan nating marinig mula mismo sa bibig niya. Ang plano ay simple ngunit delikado. Gagamitin nila ang sariling sandata ni Katrina laban dito, ang pagkukunwari. Kinabukasan, tinawagan ni Ara si Katrina. Siniguro niyang ang kanyang boses ay basag at puno ng pagkabigo. Kat, simula niya, kasabay ng isang peking hikbi. Tama ka. Tama ka sa lahat. Ara. Anong nangyari? Okay ka lang, tanong ni Katrina sa kabilang linya, ang boses ay puno ng peking pag-aalala. Hindi ako okay. Natanggap ko na yung termination letter. Tanggal na ako sa trabaho, pagsisinungaling ni Ara, sinusunod ang script na binuo nila ni Theo. Galit na galit ako, kat sa kanila. Sa kumpanya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, ganito lang ang gagawin nila sa akin. Narinig ni Ara ang isang sandali ng katahimikan na para bang ninanamnam ni Katrina ang balita. I'm so sorry, girl. Nandito lang ako para sa'yo. Kailangan kitang makausap, sabi ni Ara. May naisip akong paraan para makaganti.
Isang bagay na malaki. Isang bagay na sisira sa kanila. Pero kailangan ko ng tulong mo. Isang pain. At alam niyang kakagatin ito ni Katrina. Ang ideya na lalo pa siyang masisira sa mata ng kumpanya ay isang bagay na hindi nito papalampasin. CJ, girl. Magkita tayo, mabilis na sagot ni Katrina. Saan? Sa Kusina de Oro, sabi ni Ara. Mamayang gabi. Pagkatapos ng closing. Para walang ibang tao. Okay. See you. Pagkababa ng tawag, napabuga ng hangin si Ara. Tumingin siya kay Theo, na tahimik na nakikinig sa isang sulok ng kanyang apartment. Sa tingin mo gagana to? Tanong ni Ara, ang kaba ay nagsisimulang gumapang sa kanya. Gagana to, sabi ni Theo, ang boses ay puno ng kumpiyansa. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang mga kamay. Dahil ang mga taong sakim, laging gustong makita ang huling pagbagsak ng kanilang biktima. Bago sila umalis, kinausap ni Theo si A. Velasco. Sa tulong ng kanyang ina, na tumawag sa isang mataas na opisyal na kaibigan nito sa kumpanya ng Kusina de Oro, napapayag si A.E. Velasco na makinig. Ipinakita ni Theo ang kiki footage. Ang mukha ni A.E. Velasco ay nag-iba mula sa pagiging iritado tungo sa pagiging seryoso at gulat. Magtago kayo sa opisina ko, utos ni A.E. Velasco. Panonoorin natin ang lahat mula sa security feed. Bukas dapat ang mga mikropono. Gabi. Ang Kusina de Oro ay sarado na. Ang mga ilaw ay madilim, maliban sa ilang service lights sa main dining area. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng tensyon. Dumating si Katrina, ang mukha ay nagpapahayag ng pakikiramay. Ara, anong nangyari? Niyakap niya si Ara. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang katawan. Ang yakap na dati nagbibigay sa kanya ng lakas ay isa na ngayong yakap ng isang ahas. Paano nila nagawa sa kinto, Kat? Sabi ni Ara, sinasakyan ang pag-arte. I know, girl. Hindi nila nakikita ang halaga mo, sagot ni Katrina, inaakay siya papunta sa isang mesa. So, ano yung plano? Ano nang gagawin natin? Huminga ng malalim si Ara. Ito na. Ang huling akto. Ang listahan ng lahat ng VIP clients, sabi ni Ara. Nasa akin ang kopya. Ang kanilang personal na contact numbers, ang kanilang mga paboritong pagkain, ang kanilang mga allergy. Lahat. Ibibigay natin sa La Familia. Nanlaki ang mga mata ni Katrina, isang kislap ng purong kagalakan ang dumaan dito bago niya ito napigilan. Ara, sigurado ka ba? Hindi ba't delikado yan? Wala na akong pakialam, sigaw ni Ara. Gusto kong makita silang bumagsak. Gusto kong maranasan nila ang naranasan ko. Tumingin siya kay Katrina. Pero paano mo nagawa yun, Kat? Paano ka nakakuha ng mga ebidensya laban sa akin? Ang galing mo. Turuan mo naman ako. Ngumiti si Katrina. Isang ngiting mapagmataas. Ang ngiti ng isang taong nanalo na sa laro. Akala niya, humihingi ng payo si Ara para sa kanilang sipaghihiganti. Hindi niya alam, ito na ang kanyang kumpisal. Simple lang, girl, pagmamayabang nito, ang boses ay mahina ngunit malinaw sa mga nakatagong mikropono.